Magandang umaga sa iyo, Sir Jeric, at sa mga nakikinig sa inyong channel. Sir Jeric, boy na lang ang itawag niyo sa akin. 47 na ako ngayon at naninirahan dito sa Laguna. Sir Jeric, nais kong makapagbahagi din ng mga kwento. Tungkol ito sa mga iba't ibang kwento na nangyari sa lugar namin. Pero Sir Jeric, hindi ito tungkol sa mga marites dito sa lugar namin. Ito ay tungkol sa mga kababalaghang nangyari sa aming barangay. Gagawin ko na lang short story ang bawat kwento. Taong 80s, ang unang kwento ay tungkol sa isang sawa. Hindi ito basta sawa. Para sa mga jeepney drivers dito sa amin, marami daw sa kanila ang nakakita sa sawa na yun. At naninirahan yung sawa sa matandang puno ng antipolo, at ito ay nasa mismong tabi ng kalsada. Ayon sa ilang driver na nakakita sa naturang higanting sawa, madalas alas 12 ng gabi o madaling araw nakikita ang malaking sawa na tumatawid mula sa kabilang kalsada papasok sa malaking puno ng antipolo. May mga ilang tao na rin ang tumingin kung saan ba pumapasok yung sawa, pero wala naman silang nakitang anumang malaking butas o na pwede nitong pasukan. Pawang mga malalaking ugat lamang ng antipolo ang nandun. Ayon sa isang driver dito sa amin noon, isang madaling araw, susunduin niya ang mga nagtatrabaho sa bayan sa isang paktorya kasi siya ang service. Mapapadaan na daw siya doon sa malaking puno ng antipolo nang mailawan niya yung malaking sawa na tumatawid. Napakalaki daw nito talaga. Hindi niya magawang lumagpas dahil baka daw bumaligtad ang jeep niya sa laki ng katawan ng sawa. Ang hiwaga, Sir Jeric, sa sawang iyon, ayon sa mga matatanda, kahit nung kabataan nila ay nakita na rin nila ang malaking sawa. Ibig sabihin, napakatagal na nitong nabubuhay. Sabi pa nila, maaaring alaga ito ng engkanto. Kaya wala ni isang tao o jeepney driver dito sa amin ang naglakas loob na hulihin o saktan ang sawa. Ang pangalawang kwento ay ang school ng elementary dito sa amin. Doon din ako nag-aaral ng elementarya. Ang kwento noon, sa school ay may nakikitang gumagalang white lady. Madalas daw ay makikita itong nakaupo sa ikatlong gusali ng eskwelahan. Yun ay classroom ng 4, 5 at 6. At minsan, nasa mismong gate ng eskwelahan. Noon, isang taga sa amin ang nag-aabang ng sasakyan sa kalsada. Madaling araw yun. Paluwas kasi ito. Bali, lalaki po ito at hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan nung lalaki. Nag-aabang ito ng sasakyan sa tapat ng school. Sa Jeric, sa tapat ng eskwelahan ay may poste na may ilaw, kaya maliwanag at bahagyang nahahagip ng liwanag ang gate ng eskwelahan. Habang nakatayo yung lalaki at naghihintay ng masasakyan, napatingin daw ito sa gate. Nakita nito na may nakatayong tao sa loob ng gate. Pinagmasdan daw yung mabuti ng lalaki. Babae ang nakikita niyang tao sa loob ng gate. Nakatayo at nakaharap sa kanya. Mahaba daw ang buhok at nakamahaba ding damit na puti. Tapos, kita daw nitong lalaki na lumakad yung babae papunta sa mga classroom. Tapos, bigla na lang itong nawala. Siyempre dahil sa nakita, natakot yung lalaki
at mabilis tumakbo palayo sa eskwelahan. Nang mabalita yon sa lugar namin, ang sabi ng lolo namin, matagal na daw yung nagpapakita sa eskwelahan. Sabi nga ni lolo, naroon pa pala yun. Akala daw niya ay wala na yung babaeng nagpapakita sa school. May sinabi pa si lolo na sa may likod ng eskwelahan may nakatirang tikbalang. Kasi Sir Jeric, sa likod ng school ay may mga tanim na mangga. Hindi naman ito mga kalakihan. Tapos isang malago at malaking puno ng kawayan na yung tawagin namin ay matinik. Tapos ilog na ang pababa noon. Doon daw sa may kawayan na nakatira yung tikbalang. Pero sabi din ni lolo, baka wala na doon yung tikbalang. Ang pangatlong kwento ay ang tulay sa dulong bahagi ng barangay namin. Noon, madilim talaga ang lugar na yun. Ang tulay na yun ang nagdudugtong ng kalsada sa kabilang barangay. Noon kinatatakutan ang tulay na yun dahil bukod sa madilim ang daan ng yun, may mas kinatakutan pa ang mga driver ng jeep pag dumaraan sila sa tulay. Wala kasing bahay sa lugar na yun. Wala ring ilaw ang mga poste. Meron man, malayo ang pagitan. Paggabi, lagaslas lang ng tubig sa ilog ang maririnig. Kinatakutan ang tulay na yun dahil sa may nakikita daw na babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng mahabang damit na puti. Sa hating gabi at pumapara ito pag may mga dumadaang sasakyan. Kwento ng isang driver na taga sa amin. Natawagin na lang nating Manong. Ang kwento niya noong nabubuhay pa ito. Bandang 9:00 ng gabi yun. Last trip na biyahe niya, naghatid si Manong ng mga pasahero sa kabilang barangay. Dumaan sila sa tulay. Wala namang nagpakita o nangyari. Nang maihatid ang mga pasahero, pagbalik ni Manong sa barangay namin, syempre wala na itong sakay dahil last trip na nga siya. Nang malapit na daw si Manong sa tulay, may nailawan siyang babae na nakaputing mahaba ang kasuotan at mahaba rin ang buhok. Pinapara siya nito. Syempre, natakot si Manong kasi sino ba namang tao o babae ang mag-aabang doon ng sasakyan sa madilim na lugar at nag-iisa pa. At isa pa nga ay nababalita nga na may nagpapakitang white lady sa tulay na yun. Ang ginawa ng matanda ay hindi nito inihinto ang jeep sa babaeng pumapara. Tinuloy daw ni Manong ang pagtakbo ng jeep. Habang umaandar, tumingin daw si Manong sa salamin. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya na may nakasakay na babae sa hulihan ng jeep niya. Nakaupo sa dulong upuan, pero hindi naman nakatingin sa kanya. Hindi makita ni Manong ang mukha ng babae dahil nga sa natatakpan ito ng mahaba nitong buhok. Ang sakay niya ay yung mismong babaeng pumapara sa kanya sa may tulay. Talaga daw hindi magkandamayaw si Manong sa pagmamaneho ng jeep sa takot. Nang makaahon sa tulay at marating ang mga kabahayan, pagtingin muli sa likuran ng jeep, wala na yung sakay niyang babae, yung white lady. Hindi lamang si Manong ang nakakita sa babaeng nasa tulay. Minsan, yung mga naglalakad patawid sa tulay ay nakita rin ang babaeng ito. Sir Jeric, sana'y mabasa mo at mapili ang mga kwentong ibinahagi ko. Salamat.
Ito si Boy ng Laguna.